Hello guys, may magandang morning sa lahat. Ngayon ay malapit ng graduation. Repair na natin itong generator. Problema nito is di na magandar, di na umandar. So, nung initial check ko is dito, ito, barado. At yung kanyang spark plug din nasira, yung kanyang parang connector dito. Yan. So sabayan nyo ako kasi 1 year na itong hindi nagamit. Bihira naman yung mga program na ganyan. So gagamitin ito sa graduation kung mag-brown out. So sabayan nyo ako sa pag-repair nitong 1 horsepower na generator, 1,500 watts. Okay? So wakil sobra pala ito, 1 horsepower, 1.5 horsepower. Okay? So sabayan nyo ako. So isa na naman tutorial sa paglilinis nitong carburetor. Alright. At yun na nga, tinanggal ko na ang carburetor at yan na tinatanggalan natin para tingnan talaga natin ang suspicion ko kung tama, kung carburetor ba talaga ang problema. Ayan. At napag-alaman ko talaga base sa pagkatapos kong buksan ay carburetor nga, napakarumi. So, tingnan ninyo. So, kailangan kong gumamit ng compressed air. Halina't sabayan nyo ako sa pag-compress nito. Ito lagyan din. So, yan na. Kabit na natin. Ito. Ito yung plot natin. Okay, sa parting ito ay binabalik ko na yung float at yung jet niya. Bali, yung jet ay ang magsasara doon sa gasolina. Yung float naman ang mag-determine kung puno na yung gasolina. Yan, ilalagay ko na yung kanyang pin. So, tinisting ko at okay rin naman. So, kailangan linisan talaga kasi 1 year halos walang gamit. Kasi bihira naman yung burnout. Gagamitin ito in case na burnout. Kasi summer ngayon, baka mag-interrupt yung power supply natin. So, at least meron tayong backup na power supply. Yan na yung na-assemble. Hindi, wala pa yung kanyang cap sa ilalim. So, yan ang pag-assemble. Yan. Tinisting kong inipan at nakita ko naman na wala namang leak. Hindi naman siya tumatagas. At binalik ko na yung kanyang support sa likod, yung cap niya. At nilagay ko na yung kanyang o-ring. Dapat mayroong o-ring kasi yan ang magiging tagapagpigil ng gasolina para tumagas. So yun ang purpose ng o-ring
yan. At parang yan, parang inulit ko ito kasi ah, parang may problema yung o-ring. Then sinubukan ko ng ilagay, kabit, at iyon na nga. Oh, so nagka-problema talaga. So tinanggal ko ulit yung pin at binalik. Ito na. Yun. Tiningnan kung walang leak. Okay, at nakita natin na okay naman at nilagyan natin ng nut, bolt, ng bolt pala. Yan. At hindi na nakita. Di ba? Mahirap kasi yung ikaw talaga nagbibidyo ng sarili mo. Dalawa yung focus sa camera at sa ginagawa. Iyan. Matapos na. Ilalagay natin balik. Babalik na natin sa kanyang iti-drain muna pala yung tangke. At ito na nga, sinubukan tinanggalan natin ang tangke. Yan, gamit ang mahiwagang T-wrench na ginawa natin. Yan, at tinanggalan natin ang tangke. At yung tangke pala ay napakarumi na talaga ng tangke. So, yun ang disadvantage sa gasolina. Yung tangke ay nagiging marumi kung hindi magamit at yung gasolina ay na-expire din. So, magandang gawin nito is yung tangke dapat pag hindi mo gagamitin ng matagal ay tanggalan mo ng laman. Yan. Ito na, pagkatapos malinisan, ito na yung marumi talaga. Sasalain na lang natin yun. Okay, dito naman ay lininisan natin ang fuel cock at ito yung nakita ko, maraming puti-puti na mga kuha ng gasolina, latap. Ayan. So, kailangang linisan yan kasi yan yung nagpapabara ng karburador. So, at ibinalik ko na yung tangke
At dahan-dahan na nating ibinalik yung tangke para naman sa gano'n ay okay na, nalinisan ko na. So, makita natin mamaya kung gaano karumi yung loob ng tangke. Binalik ko na rin yung karburador tapos nang malinisan. So, kalimitang problema kasi is barado at dahil marumi. So, yun ang mga problema ng mga carb o mga gasolina na i-stock. Kailangan pag umaalis tayo o hindi natin nagagamit ang isang bagay pala, tanggalan natin ang gasolina kasi nagiging barado after several months or isang taon. Kahit isang linggo lang nga mahirap nang paandarin yung makina kasi nagbabara na yung may mga elements kasi ng gasolina doon sa halo niya na nagpapabara ng nagiging sticky yung mixture ng gasolina sa katagalan. Alright, isang tip na naman na talagang i-close mo yung fuel cap kung hindi gamitin, then i-drain mo muna yung loob ng carb. Mas maganda yung mix with oil, pero 4-stroke naman ito, hindi pwedeng maglagay ng oil. So, yun lang ang nakikita kong solusyon para hindi mag-clot or magbara yung carb. Yan, inigpitan ko na po at ready for testing na ang ating munting generator. Yan, final na paghigpit. Tinanggal na at ito na yung gasolina, diba? Nakita ninyo sa loob ng tangke, napakarumi ng gasolina na magpapabara ng carb. Ayan, at inihila ko na ang test na natin kung approve ba. Alright. So, nakita naman natin, umandar na ang ating baywagang generator. Ayan po. Thumbs up si Chetek at natapos na nating malinisan ang carb at ang gas tank niya or ang tangke. Iyan po ang iyong lingkod, Chetek. Yan guys, tapos na tayo, na-repair na natin. At ito po ang inyong kabayan, kabalitaktakan, ka-Jetek, ka-G-Works, ka-Chitich, Jordan Tech Vlog. Sabing ligtas ang may alam. Bye-bye!